We are really in the last days. Verse number 3, sabi po ng Bible, without natural affection. Alam niyo po, ang under attack ngayon, ang mga anak ay kala po nila ay matatalino sila. They will be proud to their parents. They will disrespect their parents. They will be unthankful. At ang isa sa mga inaatake ngayon is the home. Ang ibig sabihin po nitong without natural affection, like abortion, laganap na po sa ibang mga bansa na ikakasal, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi po yan ang design ng Panginoon sa home. Kaya ito pong sinisira ng kaaway, mga kapatid. We're living in a twisted world right now. Kaya sabi ng Bible, the more you will live godly sa Panginoon, expect persecutions. Pero kung hindi ka tatayo sa Panginoon, wala talagang magiging persecutions. Kung sasabay ka sa flow kapag Lunes hanggang Sabado, talaga walang magiging persecutions. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, tumayo tayo sa ating pananampalataya. Amen? Malaman natin kung ano talaga yung sinuturo ng salita ng Diyos. Dahil sa ngayon, marahil sila magwawagi, pero darating ang panahon, i-judge sila ng Panginoon. Amen? Pasensya na po kayo, but sa panahon natin ngayon, it sounds like that we are not loving. Pero mga kapatid, ang totoong nagmamahal sa tama. At gusto ng Diyos na tumayo tayo sa tama at ipangaral natin yung tama. Bilang laki po sa Sunday School, malaki po yung naging impact po nun sa buhay ko po kasi nung bata pa po ako, lagi po kami dinadala po ni Mama sa church. Then, doon po naaalala ko po na tuwing pupunta po kami sa Sunday School, marami pong tinuturo sa amin ng mga Bible stories. Tapos, doon ko rin po nakilala yung Panginoon. Doon ko po nalaman na si Jesus Christ po, napako po siya sa krus para pagbayaran po yung mga kasalanan ko po. Tapos, doon ko rin po lahat na tutunan yung faith ko po sa Panginoon. Kaya kahit nung nalipat na po kami ng ibang lugar po na palayo po sa church, parang alam niyo po yun na kahit malayo ka na po sa church, dahil yung lahat po ng natutunan ko sa Sunday School, andun na po yung seed po sa puso and sa buhay ko po. Kaya naghanap po ako muli ng church. Ayun po, kaya napunta po ako dito po sa church po nila Pastor Mike, na yung anak po ni Pastor Dave, yung pinanggalingan ko pong church. Kaya ayun po na ang laki niya pong tulong para po talaga sa akin sa faith ko po and sa pagkakakilala ko po sa Panginoon. And masasabi ko po na ako po, fruit po ako ng Sunday School po. And sobrang blessing and nagpapasalamat po ako sa mga naging teachers ko po dati. Kaya ngayon po, blessing din po na isa po ko sa nagiging Sunday School teacher na po ngayon. Biyaya lang po ng sa Panginoon po na to God be the glory po. Dumating po sa buhay ko na nagkaroon ako ng anxiety lang yung pandemic. Parang nawawalan ako ng pag-asa, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero tayong nakatulong lang sa akin yung Panginoon, yung pag-aaral ko ng church every Sunday, every CPM. Binibigyan ako ng Panginoon ng pag-asa, binibigyan ako ng peace, lalo na kapag nagkakaroon ako ng devotion. And salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan, naging faithful siya sa akin kahit dumating yung times na hindi ako naging faithful sa Kanya. Sobrang laking benefits ng yung pag-attend ng church dahil hindi lang ako tinulungan spiritually, dahil kahit sa ibang bagay is natulungan niya rin ako lumago, lalo na yung pagtuturo ko ng mga bata dati. Kasi dati parang takot ako sa mga bata. Naalala ko noon, nung unang turo ko pa lang ng bata, iniyakan ko sila, gano'n, parang takot ako sa kanila. Feeling ko kasi huhusgahan nila ako kasi yung mga bata ngayon parang marunong na silang mga asar, gano'n. Kaya ayun yung first time kong makapagturo ng mga bata, kaya parang natakot ako. Pero yung Panginoon, gumamit siya ng tao para magbigay ng encouragement sa akin, lalo na yung salita ng Panginoon. And naalala ko din yung time na nagka-anxiety nga po ako, nung parang CPM noon, tapos online streaming lang siya. Tapos naalala kong sinabi ni Pastor, sabi niya, learn to fight your battles in prayer. Hanggang ngayon naalala ko siya, kaya parang hanggang ngayon nagiging motivation ko siya kapag dumadaan ako sa mga pagsubok. Kaya biyaya lang po talaga lahat ng Panginoon.
Juan 20:18 po na tinanggap ko po yung Panginoon bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. And simula po noon, mas naintindihan ko po yung kahalagahan ng church. And para po sa akin, napakahalaga ng church kasi personally dito po ako nag-grow spiritually. Tapos, alam niyo po yun kapag po nasa church kayo, mararamdaman mo yung tunay na saya, tunay na pagmamahal na nanggagaling po kay Kristo. And syempre yung yung fellowship na meron po yung kapalian. Kaya super, pag nasa church po, parang yung problema mo nawawala, parang wala kang iniisip, ganun. It's between you and God po. Tapos yung mga tao po sa church. Kaya I'm so blessed po na nakabilang po ako sa church na to at dito po ako niligtas ng Panginoon. To God be all the glory po. Ako po ay lumaki po sa church na isa pong junior sa amin naging young people. Salamat po sa mama ko po na talaga pong nag-aruga po sa amin hanggang po nakilala po namin ang Panginoon Diyos sa buhay namin. Salamat po dahil iba po yung pagbabago po sa pamumuhay ng mama ko po. Isa po siya sa mga naging inspiration ko po na magpatuloy po sa Panginoon dahil nakita ko po sa bawat taon po na natapos pagpapala po ng Panginoon sa buhay niya. Salamat po dahil tinulungan po siya ng mga tao po na nasa paligid niya, lalo na po kay Pastor Mike. Salamat po dahil isa po kayo sa mga naging leader po sa mama ko po, nag-lead. At ganoon din po nakikita ko po kay LG po na nag-lead din po sa amin. Bilang isang galing sa ibang paniniwala, noon, nakakala ko na makapagligtas sa akin ay maging galing na ng simbahan, gumawa ng mabuti at magsimba tuwing linggo. Ngunit, isang araw na ako inaalala sa Panginoon na nalaman ko na ang tanging daan pala upang ako maligtas ay dapat pala magkaroon ako ng personal na relasyon kay Kristo at tanggapin na ako yung mga kasalanan at sampalatayanan na kanyang ginawa sa krus. Naintindihan ko na kahit anong gawin ko, kahit magsimba man ako tuwing linggo, gumawa ako ng mabuti, at kahit ako pang pinamabait na tao sa buong mundo, hindi ito sapat para ako maligtas. Naunawa ako na hindi ko kaya ligtas sa sarili ko kahit anong kabutihan ang gawin ko. Ang mali ko kung paniniwala dati is na akala ko tama yung may Diyos ako na sinasamba at nagpipray ako sa Kanya na kung binibigay niya naman sa akin yung mga pinagpipray ko dahil yun ang akala kong tama. Kasi pag gusto kong mag-church dati, dadaan ako sa simbahan at mananalangin ako ng konting oras, hihingi ako ng kung ano yung nararamdaman ko. Pero yun ang akala kong tama lang kasi yun naman ang nakalakayan ko yung nabubuhay kami sa gano'n na paglinggo hindi naman dapat na buong linggo nasa church ka. Kasi ang akala ko nga dati, tumawag ka lang sa Kanya, humingi ka ng kapatawan sa mga nagawang kasalanan. Tama na yon, gumawa ng mabuti, okay na. Pero ang malaking pagkakaiba pala, kahit minsan yung hinihingi mo sa Kanya ay binibigay niya, hindi pala yun. Kasi hindi katulad ngayon na nakilala ko na si Kristo, na pag nagpipray ako sa Kanya, nararamdaman ko yung presensya niya na alam ko na kinakausap niya ako. Kasi nararamdaman ko na iba yung nararamdaman ko pag nagpipray ako sa Kanya kasi alam kong papakinggan niya ako, tsaka alam kong nandyan siya para sa akin. Kasi nga, tinanggap ko siya sa puso ko. Yun ang wala ako noon na relasyon sa Kanya na akala ko
Yung basta lang mananalangin, basta ka lang humingi ng kapatawaran, okay na, gumawa ka ng mabuti. Kasi nga, yun ang nakalakihan namin. Tsaka dati, yun nga, na sa paniniwala ko nga na, kasi ang akala ko nga, basta manalangin ka, kahit iglesia ka man, o katoliko, o baptist ka man, kanya-kanya lang tayong Diyos pare-parehas lang. Hindi pala ganun. Malaki ang pagkakaiba kasi nga ngayon, tulad ngayon, sama-sama kami ng mga anak ko sa Panginoong Hesus. Dati hiwa-hiwalay po kami ng religion. Yun nga, may 3 religion sa isang bahay lang. Pero natutuwa ako noon kasi akala ko doon totoong Diyos yung pinaglilingkuran namin. Mali pala. Malaking pagbabago sa akin kasi nga ngayon nga magsama-sama kami ng anak ko. Hindi man namin kasama ang may bahay namin, ang nanay, ang mama, ang asawa ko, nanay ng mga anak ko. Pero masaya pa rin kami kasi alam ko balang araw makakasama rin namin siya sa inyong harapan po. Po. Hindi ko po alam na makakasigurado po pala tayo na makakapunta po tayo sa langit na bayan. Ang alam ko lang po dati, before po ako ma-save, ang nasa isip ko lang po, kailangan mong umattend sa church, kailangan po na, kumbaga through good works po para mapunta ka po sa langit. At parang si Lord po yung mag-judge ng good works mo kung pasok ka ba na mapupunta ka sa langit or mapupunta ka sa lupa. Pero po nung nakapakinig po ako ng preaching, doon po ako kinausap talaga ng Panginoon, and biblically speaking po, in-explain po talaga ni Pastor Mike na nasa Bible po na makakasigurado po tayo, makakapunta po tayo sa langit. At kumbaga, yun po yung naging blessing po sa akin kasi kung hindi ko po nalaman yun, hindi po ko liligtas po at hindi ko rin po mababahagi. Wala po akong kumbaga chance na may bahagi po yung salita ng Diyos, lalo na po sa mga mahal ko sa buhay na pwede rin po silang masave kasi sabi nga po parang lahat po tayo ay mga lost na souls na kailangan po talaga natin na maligtas.